Ang sagot daw, hindi. Yun naman ang ibig niya sabihin. Nagkakagulo na nga kayo dyan, sasabihin mo pa, hindi disputed. May paliwanag doon, pero hindi dapat ganun mga premise. O sabi ko, yan ang sinasabi kong sat-sat. Okay, sige, palitan ninyo kung anong gusto ninyo. Bigyan nyo ako ng isang salita na akma doon sa pagsisinungaling nila. Eh, wala sa transcript eh. O, paano ka ako mapupunta sa transcript? Hindi mo nga pinatawag Sa transcript ng Blue Isipin Ribbon. mo paano yung pangangatwiran na yun. Kapag nakita mo nga niya na may pangalang ganyan sa transcript, Ayun. patatawag ko kahit bukas. Sabi ko, paano malalagay sa transcript hindi mo nga tinawag? Wala siyang tinukoy na hangganan ng West Philippines. Pwede bang ikwento mo sa akin kung paano mo naintindihan kung hanggang saan ang hangganan? Ayun, meron na akong napansin na may bumulong. Kilala nyo na kung sino yung bumulong. Binulungan niya si Jinggoy. Opo. Sabi ni Jinggoy, Mr. Chairman, I'm sure the good general is not competent to answer that. Maybe there are other officers there. Na pwedeng sumagot. Opo. Wala rin eh. Wala rin. Ganon. Hindi, kaya ko lang po tinatanong. Importante po kasi na makita yung hangganan. Kasi po, ganito yan eh. Paano po natin i-enforce ang batas natin sa pagpoprotekta ng ating katubigan? Kung hindi natin alam ang basang. Saan? Yan ang kailangan natin. Diba? Sabagay, alam mo, yung mga kababayan natin ngayon. Yun na lang. Totoo kayo. Mabilis na silang mag-isip ngayon eh. Kaya kahit ano pang gawin nila, wala na eh. Hindi na pinaniniwalaan eh. Opo. Ang labanan na lang ngayon, napansin mo na sa social media, no? Kung sino ang, kung sino nagsasalita at kung sino ang nag-post, bahala na kayo. Kung sino ang inyong kakampihan. Ganun na nangyayari ngayon, labanan. Pero sa isip talaga ng ating mga kababayang nag-iisip, at kumbaga ay pinag-aaralan ng mga sitwasyong ito, alam nila, Sen alam nila kung saan papunta itong mangyayari sa ating bansa sa usapin ng flood control anomaly. Ay, kaya lang ang tanong dito, Sen, ay kung ganyan na ayaw kumilos ng mga dapat kumikilos para umusad ang Hindi, kumikilos kaso. naman sila eh. Oo. Kumikilos sila. Depende lang kung Pabaligtad. Pabaligtad. palihis. Hindi pagpunta sa ebidensya. Palayo eh. Kung hindi pagbura sa ebidensya, paatras. Ay, ano mangyayari, Sen? Ano ang magiging... Baka tapos sasabihin niya, payag ako. Ayun naman pa pala, Narinig yun naman, pumayag eh. Pero ibinulong niya. Nahihiya pa siya nung sabihin eh. Sabi ni Majority Leader, binulong po niya sa akin. Opo. Yes. O di okay, di ba? Payag na siya na lahat ng binanggit ko sa aking privilege fees na nilampasan niya, kasama na yung 18, payag na siya. Na mag-open uli ng investigasyon at ipatawag lahat ito. So ang tanong ko, kailan? O yun na naman. Hindi kaya lang, Sen, kinabukasan yata. Gumawa na naman ng dahilan. Bumawi nga. Oo, bumawi Pero ngayon daw may latest, sabi, mukhang itutuloy na, Nelson. Ganun ba? Patatawag. Ang tanong na lang kung kailan, ayun nga, ang sa pantaha daw ng iba, baka December 25. Malamang nga. May hearing ba in December? Anong year? Yun pa. Yun lang. Kasi kung ganito mangyayari, Sen, kung talaga ibibinbin nila, sabi nyo nga, ang taong bayan sa bandang huli, ang main arbiter, taong bayan ang magsasabi sa palatuntunan sa ganang mamamayan, alam talaga nila. Diba? Kung saan papunta itong bagay na ito. Akala ko nga, sasagutin niya yung aking mga pinagsasabi sa aking privilege speech. Ang ginawa niya, pinagpupukul ako. Yun. Marami naman ho ang nakapansin, Sen, na kumbaga ay at least kayo focus sa hindi sa mga bagay na personal, kundi focus sa... Hindi naman ako ang importante rito. Ba't akong pupukulin mo, di ba? Ang importante rito, yung issue na gustong malaman ng taong bayan. Yun ang concern ng lahat eh. Diretsuhin mo doon. Huwag kang magbabaka sakali na ikurba kahit konti. Diretsuhin mo doon. Dahil yung tao doon nakatutok.
Akala ko nga, Sen, ako habang nanonood, nung nag-privilege si Chairman, akala ko susunod kayo doon sa kanyang gustong naratibo Nung tumindig kayo, mabuti na lamang hindi kayo sumunod sa ganong naratibo, Sen. Kasi sabi nyo nga, hindi naman kayong importante, kahit anong personal na ibato sa inyo, wala tayong maruresolbang kaso. Di ba? Kasi isipin mo, pagtayo niya ano ikang impeachment? Ganito. Ano? Patay na, punta sa impeachment. Doon daw pala nagsimula sa ng loob ninyo Pagkatapos Oho pinakita niya yung nakikipagbakbakan ako doon sa House of Representatives. Opo. Di ba? Parliamentary courtesy. parliamentary courtesy, opo. Yung parliament, yung tradisyon. Opo. You may not like the bio. Yun, tama. Yung mga ganun, ganun. opo. Oho. Pagkatapos, Senador na naman ako. Makatsina daw ako. Papa, ako ba, kamukha rito sa pag-uusap natin ngayon, o kaya maski reviewin ninyo yung aking pagpapahayag sa Senado, kailan ninyo ako narinig na nagsalita in defense of China? Oho. Sino kaya ang pupwedeng tumestigo na meron akong sinabi na ang ibig ko sabihin ay dinidepensa ko ang China? Kailan ko sinabi? Ito yung sinasabi niya. Oho. Oh, pagkatapos Kasi yung naratibo nyo raw ay parang kahalintulad nung naratibo nung ano yun, doon na i-post sa official Sa website page, ng China, ng China. Yung kay Thomas Cloma, yun daw ang kwento ng China Ayun. Oo. Parang, pag binasa mo, baligtad. Hindi ganun. Ganun ho ba? Doon na ako. Talagang inaano lang. Baligtad yung sinasabi doon. opo. Tingnan ko lang kung talagang mahilig talagang mag-imbento. Well, siguro. Again. O ano kinalaman ka ako nito? Hindi naman yan ang laman ng aking privilege speech. Ang sinasabi ko, pakisagot nyo po ito. Ay, Ang dami po ninyong nilampasan. Kayo pa ako yung nagsabi nung DBCC budget sa plenary. O ba't hindi nyo pinatawag yung ganitong pangalan? Kayo nang nagbulgar wala sa transcript O paano ka ako mapupunta sa transcript? Hindi mo nga pinatawag Sa transcript ng Blue Isipin Ribbon. mo paano yung pangangatwiran na yun. Kapag nakita mo nga niya na may pangalang ganyan sa transcript, Ayun. patatawag ko kahit bukas. Sabi ko, paano malalagay sa transcript hindi mo nga tinawag? Oho. Disyembre yun kung tinawag mo, malalagay sa transcript. Ayaw mo nga tawagin yung isa pang USEC sa 30 Tamarin Street, hindi mo rin tinawag. 1 billion ang diniliver doon, yan ang tumanggap Dalawang magkahiwalay na araw, December 2, December 5. Pati yung korporasyon, yung mga opisyalis ng korporasyon na sila raw ang may-ari, pero merong dami si Saldico o si Martin Romualdez, ang pangalan ay Nelson Go, di mo naman tinawag. Oho. Narinig mo si Saldico na magpahayag niyan. 1 billion ang diniliver, 2 araw lang. Yung isang USEC na binanggit mo ron, may kasamang driver, pati yung sana pinatawag mo. Pati yung security agency dapat pinatawag mo. Para sa gano'n, nakita mo yung mga sasakyan na pumunta roon CCTV. sa pagitan ng alas 9 hanggang alas 10 ng gabi. Ikaw nga si Gutesa hinanapan mo ng CCTV, samantalang yun, hindi mo man lang. Ang dami. Yung dating gobernador ka ako ng Ilocos, na gusto niyang pumunta rito, mag-testify. Nakikiusap. Sinabi ko sa'yo, hindi mo rin. Pero sa bandang huli, siguro ang tanong, ano ang importansya kung bakit kinakailangan ating mag-focus na sagutin itong at maresolba ang iskandalong ito ng flood control? Bakit ka mo? Sabihin, kasi tinatanong ng ating mga kababayan, ano hong importansya para mag-focus tayo dito? Kasi sabi niyo, dapat mag-focus tayo dito, di ba? Sa isyong ito. At huwag kung tayo lumis kung saan-saan. Bakit ho ba? Ano ho bang importansya kung mag-focus tayo dito at matukoy natin talaga ang may kinalaman sa napakalaking nakawang ito sa kaban ng bayan?
ikaw na nga nagsabi na para matukoy nga eh. Opo. Paano matutukoy kung yung mga ebidensyang magsasabi doon sa pinakamalalaking isda Oho. at matukoy natin kung sino-sino sila at ilan sila. Ayun. Para sa ganun, maklose na natin, malaman na natin kung sino talagang may kasalanan nito. Hindi ba importante yun? Ayun, yun ang mahalaga sa ano. O siyang nagsabi. Oho. Kung saan tayo dalhin ng ebidensya, doon tayo. Meron pang isa sana inaasahan tayo, Nelson, tsaka Sen eh. Yun hong ICI, ang problema, Magsasara na. naubos. Magsasara na po ang Nangawan ICI. nata ng tao ang ICI, Sen. Sabi ng Oh. Malacanang, hanggang March 31 na lang po ang ICI. Ganun sa totoong ano na. Wala na. Inilipat na yata sa ombudsman ang lahat ng dokumentong nakala po ng ICI, Nelson. At mukhang doon na nila itutuloy. Ay, nako. Anyway, kay Senador Marcoleta, alam niyo po ba, ibabalita ko lang sa inyo, 100,000 na po, nais po namin ibalita, mahigit 100,000 kilos ng rice per kilo na ibenta ng Yunlad Corporation sa halagang 20 pesos. Katuwang po ang mga magsasaka at siyempre po, Senador Marcoleta, tuloy-tuloy po ang programa namin. Next season po ay susulong na namin ang maging 20 pesos per kilo ng palay para kumita din po ang mga magsasaka. Alam mo yan, Sen, Jen, ano? Opo. ang pilot areas niyan, 3 probinsya. Ito hong Yunlad ko. Opo, Oo, opo. sabi ko, umpisan mo yung Isabela, Tarlac, Ayan, opo. at saka Iloilo. Ba't Iloilo? Marami doang bigas na palay sa Iloilo. Hindi, maganda kasi ang Iloilo, isa sa rice granary yan. Ganun ho ba? Tarlac tsaka Bukod sa Isabela. Norte, Isabela tsaka Nueva Sabi Ecija. ko, tinulungan ko siya na ilaban natin yung konsepto ng parang corporate farming ito eh. Yes po, yes po. Pagkatapos lahat ay nagiging parte ng kooperatiba. Nakikita namin yung yung kagandahan, kagalingan nito kasi yung 80% ng production, yung yield ng magsasaka, Opo. kita niya na yon, ano? Dahil kumita siya, in 20% ng kanilang production, Opo. yun ang ibebenta namin ng 20 pesos. Okay. So, maring lugi siya sa 20 pesos na lang. Pero kumita siya dun sa, let's say, naibenta niya ng 45, 40 pesos. Kinita niya na yon, nakatulong pa siya sa komunidad. Gaano man yung makukuha niya sa pagkalugi niya, idadagdag pa rin sa kanya. Opo. So, At lahat nagiging oho. yung pangangailangan sa mga pataba, sila nang nagsusupply. So, suma total, kita pa rin pala, Sen. Nakita. May kita pa rin. Oo, natuwa si Secretary Secretary Kiko Laurel. Laurel, opo. Oo. Dalawa yung programang inilahad ko sa kanya, yung corporate farming na yan. Opo. Si Yuan sa Ligumba nga yung Yes po, nakatutok. opo. At saka yung soil restoration. Ayun. Oho. Ayan. Tuwan-tuwa rin si Secretary Kiko dyan. Eh. Oho. So, Ayun pala. Nelson, mag-member na raw tayo ng kooperatiba. Kooperatiba na natin yung ating munting bukid. Ayan. ito, babatiin ko na. Sige po. Sige po, sige po. Nagpapabati po ay si Ginang Aurora Ganson, lokal ng Carson, Orange County, California. Ay, opo, oho. Siya po ay 80 anyos na po. 80 years old. Ako po. Oo, oo. nag-birthday po nung February 9. Wow. Akalain mo, masugid na Taga-subaybay natin, oh. sa ganang mamamayan. Ilan taon siya? 80 years old. 80? Matanda pa rin si Karen. Tsaka 80. gustong-gusto niya kayong dalawa. Ay, Ganun siyempre. po. Oo. Habulin tayo. Basta mga Tapos siguro, 80 ayos talaga kasi nagkakagusto Habulin sa... tayo. Napakagaling po nung dalawa niyong kasama. Tapos siguro, medyo na kayo na rin po kasama na rin doon, Ayun, sabi naman niya. Pero kayong dalawa ang inuna. Naawa pa sa inyo. 80 years old, ha? Opo. Ayun na talaga. Basta yun ang bracket namin sa 80 Habulin kami pataas ng eh. 80. Oo. Mamaya pala, sir, may papabati kami sa inyo at ang request lang niya, 100 years old na po siya. Pero alam niyo ba, sa loob ng kanyang kwarto, picture niyo lang ang makikita. Ha? May picture po kayo. Wala, nag-good time na Ay, mamaya po, ipakikita namin sa inyo, sir. Mamaya, baka sabihin nyo, nagbibiro kami. Ginood time nyo lang yan. Maring dinikit nyo yung litrato Ay, ngayon. hindi, imposible po. Hindi naman namin kilala ito kung sino ito. Ayan. Batiin ko muna ito. Sige, ha? sige. Si ka Jesse Seblario na ngayon ay stranded daw sa Belarus dahil walang flight pabalik sa Dubai.
Sila ay lokal ng Karama, distrito ng United Arab Emirates. Mga taga UAE. Oo, mula kay Gladys Apurada. Ingat po kayo dyan, ha? Paano mga yung airport kapatid? ng UAE? Meron naman Oo, yun Hindi yata, diretso sa Dubai? yung Belarus, yung galing Belarus stranded na to. sa Belarus. Sa ano siya? Lebanon. Nasa Lebanon. Oh. Teka lang nga pala, Sen, ano? Kasi nung isang araw, meron kayo schedule, di ba, ng Senate Committee on Foreign Relations? May pagdinig kayo naka-schedule na nabanggit nyo rin po yan doon sa privilege speech, di ba? Ano pala nangyari kahapon? Hindi natuloy. Oh, hindi ka ba na... Hindi, kasi ngayon, nagtataka nga ako dahil sabi Opo. ko, sa sistema ng ating pamahalaan, Oho. yung gawain ng executive at saka yung gawain ng legislative at saka yung judiciary, kanya-kanya eh. Ay, opo. Oo. Tatlong branch ng gobyerno yan. So dahil ka ako nagkakaroon tayo ng parang alingas-ngas dyan sa issue nga niyang walang kamatayang West Philippine Sea, pinakamabuti dito na natin i-take up. Okay. Kasi maraming nagsasalita sa radyo, sa television, interview dito, interview doon. Maaring naguguluhan ang ating mga mamamayan. Ano ba talagang isyong ito? So, sabi ko, kailangan gumawa tayo ng resolution. Gumawa ako ng resolution at ipinail ko nga at yun ay na-refer sa Committee on Foreign Relations. Ayun, ang chairman po, Senator Na ang Erwin. chairman si Apo. Senador Erwin. O, nagkaintindihan naman kami. Sige, kanya, hanapan kagad natin ng schedule. Maganda naman at after siguro 3 days, meron na ako nakuha kanya March 12. Okay ka ba? Okay, sabi ko. Apo. O sino yung kayong patatawag natin? Lahat ka ako ng stakeholders na may kinalaman dyan. So pinagsasabi ko, nagpalabas siya ng notice. Invitation. Notice. Kahapon sana ito eh. Ngayon, biglang nung mabanggit sa sabi ko, kasi nga yung aking katunggali sa debate, sabi ko, pinakamabuti ka ako kung pinipilit mo yan na gawing issue para sa akin. May pinaparatang sa inyo. Oo, Opo. bukas ka ako, meron kaming hearing na dyan ay tutukuyin natin kung sino ka ako yung nagsasabi ng totoo at kung sino yung nagsisinungaling. Opo. Aba, siguro nalaman niya na nadiper. Ako naman, hindi ko pa naalam eh. Ano? Oho. Pwede po bang malaman kung totoo yun? Sabi niya. Tumayo Tinanong niya ang naman siya. chairman. Ngayon, sabi naman ni Senator Erwin, sumulat daw sa kanya ang DFA Oho. na dinidiper po sana, sabi niya, dahil nga meron daw pong element ng national security. Oho. So, sabi ko, Mr. President, paano ito? Sabi kong ganun. Kapag ka po may mga taong nagsasalita sa bagay na ito, sa television pa po, sa radyo, at kung saan-saan, buong Pilipinas po yung coverage noon. Wala naman pong nagsabi sa kanila na, teka muna, huwag kayong magsasalita tungkol dyan sa issue na yan. May national security concern yan. Wala naman pong Wala pumipigil. pumigil sa kanila. Bakit nung ako po ang nagpasya na dito na natin pag-usapan para maging formal, bakit nagkaroon ka ng issue ng national security? Ang nangyari, nagpasabi ako ngayon kasi ang sinabi, ang sumulat ay na DFA. Wala naman nung panahon na yun ng DFA secretary dahil nasa New York, inilalaban nga nila yung ating bansa ay maging kasapi ng Security Council kahit na 2 taon lang, non-permanent member. Ayun. Oho. So tinanong ko kung kailan darating, siguro madaling araw yata ng Huwebes, kahapon. So nagbilin ako kung pwedeng makausap siya. Ang sabi raw niya, makikipagkita sa akin. Hindi na maski sa telepono lang. Medyo pagod ka pa ako sa biyahe. Kanina tumawag siya sa akin. Nagpaliwanag, sabi niya, hindi po sa akin nanggaling sa National Maritime Council. Kasi yung council na yon, ang member niya, DFA, Coast Guard, ganyan. So bali pinaka-chairman siguro ay nagmungkahi dahil nga raw may national security, pumayag na siya. Pero hindi naman po nangangahulugan na hindi po matutuluyan. Salamat po, madam. Sabi ko kung yan po yung ikaklarify nyo. Pero hindi po ba kahit na merong national security element yan,
pag dumating tayo sa punto na mababangga yung issue na yun, meron naman tayong executive, meron naman tayong executive session. Di ba palagi natin ginagawa? Yun, oo. Napansin ko lang, sabi ko, parang ngayon lang nangyari, gawain po ka ako ng legislature. Nakikialam yung executive. Parang ngayon ko lang nakita. Kung tutuusin po, una ka ako, tatanungin ko, nabasa niyo po ba yung resolution? Hindi pa pala niya nabasa. Kasi po doon, ang ipinaintindi ko, based on the oversight function of Congress. Kasi yun pong 9522, sabi ko, yung batas natin, nakalagay pa nga yung joint committee. Joint Oversight Committee. Yun po yung aking pinapahalagan doon. Kasi 14 na taon nang nakararaan, pinado-drawing po yung West Philippine Sea sa NAMRIA at sa inyo po. Dalawa ngayon sa ng gobyerno. Gusto lang po namin malaman talaga, formally, ano ba nangyari? Bakit hindi po natin na-drawing sa loob ng 14 na taon sang-ayon sa hinihingi ng ating mga batas? Ano po ba yung national security doon? Ano bang malalabag doon? Ano nga naman? Sabi niya, hindi ko po kasi nabasa na ganun po pala eh. Hindi ko pala niya nababasa. Sabi naman niya, itutuloy po natin, kakausapin ko lang po yung mga miyembro ng National Maritime Council. Sige po, kako. Binanggit ko lang, kaya ko lang gusto kayo makausap dahil sa, nagtaka po ako kung ba't ngayon lang nangyari ito. Na executive po ay makikialam sa gawain ng legislature. Hindi po nangyayari yun. Pasensya na po, sabi naman niya. Yun, kaya kung kinukwento, tayo kasi, Jen, Nelson, Opo. sa totoo lang tayo eh. Ay, opo naman, kahit anong gawin niyo, basta totoo tayo, hindi masisira yan, Sen. Kasi yung, ikukwento ko na rin, merong last batch na kinonfirm kami, member ng ng Military po ba? military. Okay. Armed Forces. Ilan ba yun? Mga 71 nata sila eh. Ay, ba pa po ito sa may nauna yung kina Captain Pilar? Ay, di pangatlo na ito. Yung kay Captain third batch. Pilar, 34 lang sila. Opo. Sumunod na batch, parang 70. Mas marami ito. Itong nakaraan, kamakailan lang, Miyerkules yata yun, 71. Ngayon, yung tagapagsalita nila, yung pinakamataas, general. Merong nagtanong doon sa kabila. Kasi dalawang batch, kami, di ba? Dito yung mga senador, nandito yung members ng House. Sino ba yun? Si Congressman Tony Pet. Tony Pet Albano. General, sabi niya, parang tinanong niya, dahil kanya sa namumuong mga kaguluhan sa ating mundo ngayon, sabi niya, nakahanda ba kayo na sa lahat ng bagay, sa lahat ng larangan, mapoproteksyonan nyo ba yung ating bansa? Lalong-lalo na po sa mga ganito, maging sa karagatan, maski po sa ating West Philippine Sea, sabi niya kasi. Your Honor, sabi niya, yan po yung gampanin namin eh. Yun po yung mandato namin. Na maski po yung maritime waters po ng West Philippine Sea ay kailangan po nating maproteksyonan. Salamat po, sabi naman niya. Umano ako doon. Sumigunda ako doon. So tinanong ko siya, talaga sinusubukan ko yung kanilang yung kaalaman nila, kapag binanggit mo yung West Philippines, sabi ko, General, tama po lahat yun. Kailangan talagang pagtatanggol sa lahat ng atin. Mapalupa man yan, mapakaragatan, mapakabundukan. Alam po ba niyo yung hangganan ka ako ng West Philippine Sea? Talagang hindi nila alam. Ano po kanya, ang pagkakaalam ko po dyan, ang hangganan po ay tinukoy po ng international order sabi niya. Yan ito yung salita niya. At saka yung ruling po nung arbitral award. General, educate me kako. Paano sinabi ka ako ng international order at saka nung arbitral award? Kasi binasa ko rin yung arbitral award Opo. Wala siyang tinukoy na hangganan ng West Philippines. Pwede bang ikwento mo sa akin kung paano mo naintindihan kung hanggang saan ang hangganan? Ayun, meron na akong napansin na may bumulong. Kilala nyo na kung sino yung bumulong. Binulungan niya si Jinggoy. Opo.
Sabi ni Jinggoy, Mr. Chairman, I'm sure the good general is not competent to answer that. Maybe there are other officers there. Na pwedeng niyong sumagot. Opo. Oo. Wala rin eh. Wala rin. Ganon. Oho. Hindi, kaya ko lang po tinatanong. Importante po kasi na makita yung hangganan. Kasi po, ganito yan eh. Paano po natin i-enforce ang batas natin sa pagpoprotekta ng ating Totoo katubigan? naman. Opo. Kung hindi natin alam ang Hanggang saan? Baka po sumobra tayo eh. Ano? Opo, yung boundary Yung natin. enforcement po natin, kailangan po, sakop na sakop lang natin. Pati budget po natin, nakaugnay po yan eh. Tama po. Baka mamaya lumampas ka doon eh. Sayang yung budget. O hanggang dito ka lang. Ha? Kailangan masino pang budget natin. Opo. O hanggang sa nasabi ko kasi po, ang dami ka akong, nagamit ko yung sat-sat. Ang dami po ka akong doon pala nagsimula yun. salita na salita. Meron ngayong nagtaas ng Yung sat-sat daw yan. Mr. Chair, maya, teka, patapusin mo. Hindi, Mr. Napatapusin mo nga ako. Opo. Hanggang sa ako naman okay lang sa akin. Kasi paggamit ko ako ng sat-sat, isang pagsasalita ng biglaan, na wala namang batayan, Opo. basta banat ka na ng banat. Katulad ng ginagawa ka ako ng isang justice na retirado dyan. Opo. Akalain mong sasabihin niya lang na bigla na hindi na kailangan ng coordinates dyan sa ating exclusive economic zone. Mali po yun. Sapagkat yan po'y pinangangatawanan ng kahit na United Nations, pati yung UNCLOS nakalagay dyan. Yun naman ka akong professor dyan sa UP. Sinasabi niya, nagsubmit na siya ng mapa. Meron na daw tayong mapa. Kasi nungalingan din yun. Dahil ngayon din, makikita natin kung may mapa o wala na sinabmit. Oho. Ayun namang isang Coast Guard na promote na admiral, sinasabi niya, yung West Philippine Sea, kapag tinanong kayo, sabi niya, is the West Philippine Sea disputed sea? Ang sagot daw, hindi. Gawin naman ang ibig niya sabihin. Nagkakagulo na nga kayo dyan, sasabihin mo pa, hindi disputed. May paliwanag doon, pero hindi dapat ganun mga premise. O sabi ko, yan ang sinasabi kong sat-sat. Okay, sige, palitan ninyo kung anong gusto ninyo. Bigyan nyo ako ng isang salita na akma doon sa pagsisinungaling nila. Wala namang gustong magbigay. Hanggang sa sumagot si Alan T. ng Isabela. Ng, ano ba yun? Yung PG, ano po? Yung LPGMA. LPGMA. Party list. Opo. Kaibigan ko naman yun eh. Opo. Mr. Chair, sabi niya, mabait yun eh. Pwede ba ako mag-suggest ng salitang pahayag? Sabi niya. Mr. Chair, I accept that, sabi ko. Because he's my best friend. So nilayo ko kay doon sa isa. Aba, nagmanifest din. Mr. Chair, can we make of record that I was the one who initiated? Ayaw talaga magpatalo. Kaya walang kinukwento sa inyo para naman sumaya kayo kasi masyado kayong seryoso eh. Kanina pa kayo eh. Pagkatapos nyo makakain ng pansit nalulungkot na naman kayo. Salitang sat-sat, nagkaroon pa ng issue. Akala ko naman, o sige, palitan po natin. Akala ko may Hindi mas maganda pa. Napapalit. maganda sa... Hindi, kasi sabi ko, ano yung akma? Ayaw ninyo to. Sige, palitan nyo, pero yung aakma, doon sa description ko sa pagkakasabi ng tatlong ito. Yun nga, wala namang... Ang in-expect ko sana magsasalita, Sir, paano ito? Okay na ba sa inyo yung sit-sit? Okay, baka pumayag ka agad ako eh. Wala nga, pahayag. O sige na, para matapos na tayo. Kasi salita ka ng salita, parang gano'n. Wala namang kabuluhan. Kasi sa amin kasi, sat-sat ka ng sat-sat eh. Lalo na yung nanay ko noon. Ay, opo. Ako pa naman, ang dami kong tinatanong pag ang dami niyang ginagawa, tapos tanong na ako na, gagano yan, sat-sat ka na, umalis ka rito. Yun ang ano. Kaya na sa akin yun, yung bang basta ka na lang salita ng salita siguro, Tsaka localized, no? Localized terms. Wala namang connotation na nakakaya naman yung masama. Samantalang sila, pinagtitira ako, di ba? Tira ng tira, personal. Ano sinabi nung justice na yon? The lowest. Sabi niya, how do you rate Senator Marcoleta as a lowyer? Walang kagatol-gatol eh. Senator Marcoleta belongs to the lowest lowest rank of lawyers.
Sumagot ba itong senador na ito? Aha. Your Honor. Sinabi ba niya? Dapat itama naman natin. Kasama namin sa Senado yan eh. Your Parang Honor, ganun. wag naman ganun. Oo. Alam ko mababang klase lang siyang abogado. Pero wag mo naman gaganunin, di ba? Dapat sana. Wala naman yata sa code ninyo yung ganun eh. Oo. Nakita Bilang mo yung double kapwa-abogado. standard? Alin ang mas masakit? Oo. Eh, isip-isipin mo. Ba't nagagalit ba ako kung yung tingin niya sa akin, akong pinakamababa ka? Ay, yun Ako tatanggapin ko na. yun Kung ang ang tingin, paningin niya eh. kung ang Oo, tingin niyo tayo sa na akin, yun eh. ako na ang pinakamababang lawyer, okay lang sa akin yun. Oo. Di ba? Ginamit Ang pa sinasabi nga. ko lang sa kanila, wala naman kayong karapatang sabihin pa yan. Ayan. Nagkakaintindihan na tayo. Kaya siguro kayo kang pinakamagaling. Ako ay siguro yung pinakamababa. Okay na tayo. Aha. Pero wag nyo namang... Oh, nagsalita ba yun? Wala. Yan sinasabi ko. Eh, totoo sin, ginamit pa nga doon sa privilege speech ng isang araw. Ay, di ba? ganun nga. Palagi nilang anong tawag dito? Oh, pinangangalandakan. Pinangangalandakan sa Yan. tao. Eh, wala naman sa akin yun eh. Oho. Kung yun po ang pagkakaalam nila sa akin, sabi ko naman eh, okay lang, di ba? Akala kasi nila sin mapipikon kayo sa ganun. Hindi nila alam. Sa tagal natin nagpo-programa dito, marami na gusto pumikon sa inyo. Hindi kayo napikon. Malalaman lang naman Di ba? ang tao makakaalam eh. Oho. Di ba? Mapipikon lang si Sen pag dinaya mo sa chess eh.